Okay. Tingnan natin. Testing, mic. Okay. So, hello my dear. Hello. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang reading na gagawin natin ngayon is para sa buwan ng July. July 17 hanggang July 23, 2025. Okay? And ang reading na to is para sa iyo, my dear Taurus. Okay? So, hindi mo na ako magpapatawa ngayon kasi I'm not really feeling good. Okay? Balik muna tayo sa kamay-kamay. Pag medyo okay na ako, babalik tayo ulit. Okay? So, tingnan natin, my dear. My dear Taurus, reading para sa July 17 hanggang July 23, 2025. Tingnan natin kung anong meron sa mga araw na ito. Taurus. Okay, eto, gustong lumabas. We have here the Strength card. Okay, meron kang Strength card, my dear. Ayan, oh. Sa relationship, posibleng ganun yung nilalabas. You're trying to be strong or sa situation mo, my dear. Okay. So, marami sa inyo ang pinipilit na magpakatatag sa sitwasyon kahit gaano man sabihin natin kasalimuot or hindi kaganda ang nangyayari sa mga araw na ito ay pinipilit mong magpakatatag. Okay. Tingnan natin. Taurus, July 17 hanggang July 13, 23, sorry. Ayan. We have here energy ng guilt, confession, and forgiveness. Okay? So, ang nakukuha ko dito, my dear, posibleng may mga energy na kinakailangan humingi ng tawad sa'yo. Okay? Or sila yung naging dahilan kung bakit nandiyan ka sa sitwasyon na yan. And actually, mixed emotion ang nakukuha ko dito, my dear, sa dalawang card na to. Na parang kinakaya mo yung sitwasyon kahit na parang kinakaya mo yung sitwasyon kahit na kasi ayaw mo naman siguro. I think naman, my dear, wala naman sa inyo ang nagmanifest na mapunta sa ganyan na sitwasyon. Okay? Hindi pa naman ako nagsara ng mga bintana at umuulan. Sana hindi siya lumakas. Okay, so tingnan natin, my dear. Let me see. Hindi, okay lang yan. Baka hindi naman lumakas yung ulan eh. Okay lang yan. Kasi gusto ko, pumasok yung sariwang hangin sa loob. Ay, lumakas. Hindi, naka-noise cancellation naman tayo. Sorry, my dear, kasi hindi ako nagsara ng mga pintuan, bintana, kasi gusto ko may sariwang hangin na pumasok sa loob ng kwarto. Umulan naman. Okay. So, I'm afraid to contact you. Okay. Meron natatakot na i-contact ka. Itong energy ng apology, I think may mga tao na kinakailangan mag-apology sa'yo. And I think nakaka-apekto yun, my dear, sa mga araw na to. Kasi alam nilang may nagawa silang kasalanan sa'yo, pero parang posibleng sila din yung I am afraid to contact you. Teka lang ha. Baka natatakot na makontak ka or kontakin ka or kausapin ka kasi baka alam nila galit ka pa. 'Di ba? Tingnan natin ha. Kasi meron kang strength card eh. Okay? It's too late. I move on and I don't wish to reconnect. Okay. So nakuha ko na yung buong scenario dito, my dear. Sa July 17 to 23, my dear, you decide, definitely you move on. Okay, mas pinipili mo, my dear, na hindi na mag-expect ng kahit ano na apology or kahit anong sorry or kahit anong connection, my dear, kasi you already move on. Itong kung meron man problema sa ibang tao, like for example, ikaw at saka ibang zodiac sign, something like kaibigan mo or karelasyon mo or something, my dear, wala na to. Naglalagay ka na, my dear, ng boundary between the two of you. Kinakat mo na talaga yung connection between the two of you. And
You are just moving on. In short, itong tao na to, kung sino man to, patay na to pagdating sa'yo. Okay? Wala na siya. Kasi, siguro naghihintay ka, my dear, na makonsensya siya or naghihintay ka na humingi siya ng tawad sa'yo. Posibleng yung reason niya, my dear, sa natatakot siyang kontakin ka kasi, di ba, baka galit ka pa daw. Okay? Kasi meron ditong I am afraid to contact you. Definitely, hindi mo to energy. Pero you decided, my dear, na sige, mag-move on na lang ako. Ganon. And ikat na lang natin yung connection natin. Kasi definitely, ang nakukuha ko dito, my dear, is merong naglagay sa'yo dyan sa sitwasyon na yan. And alam mo yun. Alam mo na kagagawa niya lahat to. And you are expecting na parang i-reverse niya, my dear, yung sitwasyon. Babaguhin niya yung sitwasyon, yung aayusin niya, pero hindi niya ginawa yon. Parang ang labas pa sa'yo, my dear, is nagmatigas siya. Yun ang nakukuha ko. Yung lalapit siya sa'yo, maghihingi siya sa'yo ng tawad, pero wala na. Ayaw mo na. Kumbaga parang, sige, kakayanin ko na lang to sitwasyon na to, tatanggapin ko na lang to, pero wala ka na. Aalisin na kita sa buhay ko totally. Hindi na tayo mag-uusap, hindi na tayo magkikita, yung ganon. So, maliwanag dito, my dear, sa sitwasyon na to, sa card natin, na sa mga araw na to, naglalagay ka ng separation or ng cut between sa'yo at saka sa isa outside na energy. Yun ang nakukuha ko. Okay. Kahit na siguro mahal na mahal mo siya, or kahit na siguro kapamilya mo, or kahit na siguro best friend mo, or something, binigyan mo ng chance, my dear. Yun ang nakukuha ko. You give chance to this person na ayusin yung pagkakamali niya pero hindi niya inayos. Yun ang nakukuha ko, my dear. Okay? So, tingnan natin. Ay, itataas ko na lang pala to. Nasanay ako nasa baba siya. Tapos, nasa taas tong ano. Okay. So, tingnan natin, my dear. Kuha tayo ng Major Arcana. Taurus, July 17 to July 23. Okay, eto daw. Death card. Yes, definitely. Ikakat mo yung connection. Ayan o, maliwanag, my dear. Ikakat mo. Okay. Ayaw, ang nakuha ko dito, my dear, is ayaw niya kasing baguhin yung sitwasyon. Bukas ka, you are open, my dear, for any settle yung pag-usapan natin. Yun ang nakukuha ko dito, my dear. You are open. Pag-usapan natin to, ayusin natin to. You are open, my dear. Itong I'm afraid to contact you, ano to, my dear, natatakot sa'yo. Definitely natatakot sa'yo itong tao na to. Kasi alam niya may kasalanan siya eh. Alam niya may mali siya. Kaya hindi kanya kinokontak, hindi kanya ginugulo, hindi siya nagpaparamdam. Hindi ko lang sure, my dear, kung may mga times na sumagi sa isip niyang humingi ng tawad sa'yo, my dear. Okay? Kasi hindi naman niya reading to. But definitely, nagmo-move on ka, my dear. This is the time, my dear, na nagka-cut ka ng kahit sino or kahit ano na posibleng humadlang sa success mo, sa gusto mong mangyari sa buhay mo, my dear, okay? And kinakaya mo yung sitwasyon, even though, sabihin natin, hindi madali or mahirap or basta kung ano man yung sitwasyon na meron ka dyan ngayon, my dear, okay? So, tingnan natin. Dagdagan pa natin. Taurus, July 17 to July 23, 2023. Tingnan natin. Ay, 2023. 2025. Ano ba yan? Nagkandagulo-gulo na ako. Okay. You have here the 8 of Sword and the 10 of Sword. Ito, my dear, trap card to. Okay. Ito yung kinabibilangan mo lately. Nasa isang sitwasyon ka na hindi mo gusto, you are not happy, sabihin natin, pero dahil meron siyang kasama, dapat isang card nga lang to eh, kaso may sumamang 10 of Sword, ayan o. So, ayaw mo na, you're definitely cutting, babaguhin mo yung sitwasyon mo, my dear, okay, and aalisin mo yung mga tao, okay, or energy na magiging sagabal. Yan, parang ganun din yan eh. Parang mas nilinaw lang talaga nitong 8 of Swords at saka ng 10 of Swords yung meaning ni Death card, okay? Especially kung iniisip-isip mo. Yung mga paulit-ulit na, kasi ang Sword, my dear, is energy ng air. Okay? Energy yan ng mind. So, kung may mga bagay na parang patakbo-takbo na lang, paulit-ulit na lang dyan sa isipan mo, my dear, ikakat mo siya.
ikakat mo siya. Like, okay, hindi na to nagwo-work, hindi na to nagsiserve, kakat, tanggal, putol, okay? So, tingnan natin, my dear. Tingnan natin. For some of you, paulit-ulit lang yung senaryo. Parang hindi nagbabago. Okay? Tingnan natin, ha? Taurus, tingnan natin, ha? Okay? We have here the 5 of Cups. Okay? So, sa energy ng 5 of Cups, my dear, ayan o. Itong 5 of Cups, energy to ng pagluluksa, my dear, kasi parang, iniiyakan mo tong 3 cups na to, I think may kinalaman to dito sa connection na to. Pwedeng third party, away, nilagay ka sa isang sitwasyon na hindi maganda, kung ano man yan, my dear, na nagluluksa ka, pero, nakukuha ko dito na finally nare-recognize mo na yung 2 cups sa likuran mo, na you are blessed, na maganda yung, alam mo yun, yung parang, na I can feel some positive energy, my dear, na na-appreciate mo na tong 2 cups sa likuran mo, na kaya mong umalis dito sa sitwasyon na to, yung ganyan. Ganda ng energy, my dear. Ang ganda. Ang nagpaganda dito, my dear, is itong energy ng Death card at saka yung energy ng Strength card. Kasi, for some of you, nagkakaroon ka na rin ng lakas ng loob na parang tanggapin na it's over, 'di ba? Hindi na talaga magwo-work. Ganun talaga. And kung alam mo yung typical, my dear, na minsan meron mga tao na kasama mong nag-umpisa sa journey, tapos sa kalagitnaan ng journey, sila na mismo yung kumalas or sila yung nagiging dahilan kung bakit hindi mo maaabot yung destination mo, yung gusto mo mangyari. Meron ka ng lakas ng loob na parang bitawan or parang i-let go kung ano man yung energy na yon. Hindi na ikaw yung typical na parang magmamakaawa na mag-stay ka, dito ka lang, wag mo kong iwanan. No, ang nakukuha ko dito dahil sa energy ng Death card over here, parang, sige, okay, goodbye, ganon. Parang tatanggapin mo na lang, ganon. Especially yung mga, actually, napakabait pa nung energy mo dito kasi dito sa energy ng apology, nag-e-expect ka pa na ayusin niya yung connection. Just in case meron kang nakaaway or hindi masyado maliwanag, my dear, ayoko kasing magsalita ng eksaktong senaryo dito. Binibase ko lang, my dear, sa energy. So, for some of you, binigyan mo pa, my dear, ng chance. Binigyan mo na pagkakataon na maayos yung connection, pero parang ayaw eh. Okay? Definitely may takot, my dear. Natatakot tong tao na to sa'yo, my dear. Or kung sino man to, my dear. Merong tao na natatakot sa'yo, my dear. Natatakot siya kasi parang dahan-dahan ka ng... Basta parang you are changing, nagbabago ka, parang nagiging... Basta may something na nangyayari sa'yo, my dear, sa mga araw na to na parang kakaiba. Parang hindi ikaw. Yung hindi ka na naghahabol. Yung basta something kakaiba. Okay? Kaya siguro siya natatakot din sa'yo. Kasi nag-iiba ka. Parang iba yung aura mo. Parang ibang tao ka. Ganon. Okay. So, tingnan natin, my dear. Parang nagiging cold. Yun ang pinakamagandang doon. Word na i-express. Nagiging malamig ka, my dear, sa mga araw na to. Okay? Baka nga yung iba sa inyo is relationship to. Ayan, no? Kasi strength card eh. Ayan, no? Tapos yung image is more on parang lovers na energy. Tingnan natin, ha? Last 2 cards tayo, my dear Taurus. Okay? The 9 of Pentacles, the single energy. Marami sa inyo, my dear, ang single energy yan eh. Iniisip mo na magiging mas masaya ka na lang mag-isa. Na kaya mo to mag-isa. Independent na energy. Okay? Yun ang nakukuha ko dito. Parang, mas gugustuhin ko pa na maging mag-isa kaysa meron akong mga kasama or meron akong mga kaibigan or meron akong pamilya or kahit anong senaryo, my dear, na hinihila ako pababa. Yun ang nakukuha ko dito, my dear. Parang may ganun na energy dito. Kasi ito, kung makikita mo si Nine of Pentacles, nag-i-enjoy siya dyan. This is a single energy. Para sa akin, ito ang nag-iisang card na nagre-represent, my dear, ng single na energy. Okay? Nagre-represent din yan siya, my dear, na kinaya niya yung buong journey maski mag-isa lang siya. Okay? Or for some of you,
is from the very first place, mag-isa ka naman talaga sa buong journey, baka ganon, okay? Kahit sabihin natin na merong tao sa paligid mo, mag-isa ka naman talaga, okay? Lahat naman siguro ikaw, parang ganon. So, tingnan natin. We have here the Four of Wands and the Queen of Wands. Okay, may mga dalawa-dalawang card, my dear. Si Queen of Wands ang pinakamaldita ko na card sa lahat. Okay, si Queen of Wands ang pinakamaldita ko na card sa lahat. As in, sa lahat ng mga queen siya ang unstoppable na energy. And the Four of Wands, for some of you, is very decidido na, my dear. Sinasabi ko for some of you kasi general to, hindi lahat makaka-resonate. Ang Four of Wands is energy ng celebration and success. Stable na energy to. Okay? Nandito yung focus mo, my dear. Okay, nandito yung focus mo sa Four of Wands. And unstoppable yung energy mo, my dear, sa energy ng Queen of Wands. Nakakatakot tong combination ng dalawang card na to. Okay? Kasi unstoppable ka na this time. Wala nang pwedeng gamitin sa'yo, my dear, para tumigil ka doon sa gusto mong mangyari. Hindi na pwedeng magamit sa'yo yung love. Hindi na pwedeng magamit sa'yo yung family. Hindi na pwedeng magamit sa'yo yung nakaraan mo. Unstoppable ka na talaga. As in, sobrang unstoppable na yung energy mo, my dear. Pero, mag-uumpisa ka muna. Okay, so, sorry my dear, nag-crash yung, yung device ko. Buti na lang nailabas ko na to at marami na ako nasabi, dinouble check ko muna siya. Mahirap kasi dugtungan yung reading pag nailabas ko na to hindi nahagip ng camera. So, buti na lang nahagip na to ng camera. Yun nga sabi ko kanina doon sa reading, dito ka muna mag-start, my dear. Magka-cut ka muna. And then, pag na-complete mo na yung pagka-cut na yon, wala na, unstoppable na yung energy mo, my dear. Okay? So, buti na lang magko-closing na tayo bago siya nagkaroon ng problema. Ayan, ang ganda nitong nakakaano siya. Ang nagpa-ano dito, my dear, si Queen of Wands. Ang nagpalala sa, hindi naman malala, yung parang unstoppable kasi ng energy, si Queen of Wands, basta unstoppable siya. Siya yung, basta, itong pinakamaldita ko na card sa lahat. And ito yung energy to ng ng stable na okay. So, my dear Taurus, ito ang reading mo para sa buwan ng July 17 hanggang July 23, 2025. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ang reading natin today, don't forget na mag-subscribe. Pag-click, my dear, yung notification bell para ma-update ka every time na meron akong mga bagong uploads or bagong mga posts sa ating channel. And free to like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po and until next time, bye-bye. Thank you, my dear. Salamat po.